Full name ni Doktor Ferrer. Sino nakakakilala? Very sad. Rinig ako, Ofor. Okay, so sino po ang makakapagbigay ng pangalan ni Doktor Jose Rizal? Siguro naman lahat ay kilala si Doktor Jose Rizal, 'di ba? Wala naman siguro na hindi ano, ang buong pangalan ni Doktor Jose Rizal. Yes, Glenn. Hello, ready po ako. Yes po. Si Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Realonda po. Okay, so tatandaan po ha ang buong pangalan ni Dr. Jose Rizal. Siya si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado E. Alonso Rialon. Baka kasi kayo mamaya ay matanong diyan sa karsada, tapos hindi niyo kilala si Rizal. Okay, why study Rizal? What is the important studying Rizal? So bakit nga ba sa tingin ninyo kailangan natin pag-aralan ang Rizal? Ganong si Rizal wala naman siyang kaugnayan sa inyong, major, sa inyong course. Sa tingin niyo bakit kinakailangan natin na pag-aralan si Rizal? Yes, Justin. For me po ay para po makapag-pay po tayo ng tribute po sa ating national hero. Para po ma-devote po yung kanyang mga life and works. Para po ma-shape na rin po yung Filipino character as well as po para po ma-develop po yung appreciation nga po for deeper understanding po sa lahat po ng sakripisyo ni Rizal para po sa ating bayan. Okay, so tama po 'yun. Karagdagan? Yung iba? Any idea? Okay, so yes, Glenn. Para po ano po, provide po ng insights tungkol sa Philippine history, culture po, pati na rin po sa mga contemporary issues sa community. Okay, so mahalaga na mapag-aralan po natin ang buhay ni Rizal at yung mga nasulat niya para bilang isang Pilipino malaman natin kung ano ba yung naging buhay dati, paano ba siya naging hero, ano ba yung mga nobela o nagpamulat sa mga Pilipino para maging isang mahusay, na isang Pilipino tayong lahat. Gano'n din ay upang malaman natin kung ano ba yung mga nangyari nung mga panahong wala tayo do'n, nung mga panahong hindi pa tayo buhay. Ano, kaya nga meron tayong mga history, mga kasaysayan. Sa tulong ng mga yon ay maaaring malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari noong mga nagdaang panahon. So, bakit nga ba mahalaga na mapag-aralan natin para tayo ay magkaroon ng idea patungkol sa mga bagay-bagay, lalong higit nung sinaunang panahon. Okay, so why study Rizal? So because it is mandated by the law, Republic Act 1425 Rizal Law. Who introduced the Rizal Law? Senator Claro M. Rito, August 16, 1956. Requirement for graduation in all non-degree and degree courses and tertiary level because of the lesson contained within the course. So ayon kay Senator Jose P. Laurel, he said, since Rizal was the founder of Philippine nationalism and has contributed much to the current standing of this nation, it is only right that the youth as well as the people in the country know about him. So, okay. So, balikan po natin yung, okay. Balikan natin ito, yung Republic Act 1425 Rizal Law. So ito yung kilala natin ha, tatandaan po ha, na kapag sinabi po natin Rizal Law, ito ay Republic Act number 1425. Ito po ay was authored by Senador Claro M. Ricto and it was signed by President Ramon Magsaysay noong June 12, 1956. So noong pong June 1956, ang presidente pa po natin noon is si Ramon Magsaysay. Okay, so ano nga po ba yung mayroon sa Rizal Law? So sinasabi nga na ang Rizal Law, ito po ay subject, isa sa subject na kinakailangan i-take ng lahat ng paaralan. Okay, ng mga college, mapa-private man, mapa-public man 'to, o kung ano pa man, mahalaga na mapag-aralan natin kung ano nga ba yung Rizal Law o yung patungkol kay Rizal. Okay, kaya nga diyan nakalagay na ito ay mandated na by law. So ito po, itong Rizal Law na ito, one of the most controversial bills in the Philippines noong panahong yon, nung hindi pa ito naipapasa. Bakit? Bakit sa tingin niyo ito yung most controversial bills ng mga panahong yon, yung kay Rizal na offer?
Meron ba kayong idea? Yes, Mendoza? Para po sa'kin yung kasi po 'di ba 'pag nagma-mandate po tayo ng mga Hmm. mandatory subjects para po yung iniisip ng tao is bakit po natin kukunin 'to since wala naman 'to dati and matututo naman rin yung tao kahit wala naman 'to. So, iniisip ko parang gano'n po yung mindset po dati. Okay, salamat Mr. Mendoza. Okay, so kaya po ito naging most controversial bills noong unang panahon ni Rizal, kasi po papasok po dito yung Catholic Church. Magiging indirectly involved po dito ang Catholic Church kapag po halimbawang naipasa ating Rizal Law. Bakit? So aside po sa Catholic Church, meron pa rin po mga tao na against sa pagpasa ng Rizal Law. So ano ba yung point ng Catholic Church? Bakit sila against? Ba't ayaw na ayaw nila na maipasa yung Rizal Law? So according po sa mga Catholic Church, it might destroy their Catholic dogmas. So ano ba kapag sinabi nating dogmas, Catholic dogmas? Ito yung kanilang mga prinsipyo at paniniwala. So kapag halimbawang naipasa, malalaman kung ano bang baho ang meron ang mga Catholic Church dati. So according po sa Rizal Law natin, aside from studying sa life of Rizal, dito malalaman din natin o mas mapapag-aralan natin yung literary work, especially his two famous novel. So yung two famous novel niya, sinabi ko sa inyo kanina, yung Noli Me Tangere and El Filibusterismo. So siguro familiar naman kayo doon sa dalawang yon. Familiar kayo sa kung ano yung nakapaloob doon sa dalawang nobela na ginawa ni Rizal. So ito po yung kinatatakutan ng Catholic Church na mabasa ang kanyang nobela. Kaya sila ay sobrang against sa pagpasa ng Rizal Law dati, ng panahong yon. So kung babalikan po kasi natin ang Noli at saka po ang El Fili, ang nilalaman po nito, dito binatikos niya yung mga Spanish official government at mga Spanish friars. Kapag po sinabi nating friars, ito yung mga praile natin na tinatawag. So doon, nakapaloob yung pambabatikos ni Rizal dun sa kanyang dalawang nobela na iyon. So doon po, isiniwalat niya yung mga opresyon na ginagawa ng mga friars, ng mga praile, yung mga pang-aabuso sa mga Pilipino. Okay, nung unang panahong yon. At isa po sa mga wrongdoings ng mga Spanish friars ay yung pong pagbebenta ng mga indulhensya. So ano ba kapag sinabi nating indulhensya? Ano ba ang meron dito? So ito po yung sila ay nangongolekta ng mga pera sa mga native. Okay. According kasi sa kanila, kapag po nagbayad yung mga native at sila ay namatay, sinasabi nila na yun daw kaluluwa nila is mapupunta sa langit. In fact, hindi naman talaga yun totoo kasi hindi naman talaga natin alam kung saan tayo mapupunta, ano? Pero yun yung sinabi nila na according sa kanila na kapag daw nangolekta at kapag nagbayad yung mga native, yun daw mga kaluluwa nitong mga native na 'to, ay mapupunta sa langit. So, hindi naman po talaga yun totoo. So, yoong mga yun po ang ilan sa mga dahilan o ilan sa mga binatikos ni Rizal dun sa kanyang mga nobela. Kaya ito po ay yun yung kinatatakutan ng mga Catholic Church. Kaya nga sila involved, kaya ayaw nila na maipasa yung Rizal Law. Kasi kapag po halimbawa na mababasa po ng maraming mag-aaral o ng maraming mga kabataan, maaaring magbago ang paniniwala at pagtingin ng mga mag-aaral sa Katoliko. Kasi nabasa nila kung ano bang meron doon sa nobela na yon, doon sa dalawang nobela. Ano ba ang nangyari ng mga panahong iyon? So dito po sa ating resalo na ito, hindi siya madali na naipasa. Okay? Marami na pinagdaanan nung panahong iyon sa pagpasa ng Rizal Law. Nagkaroon po dito ng punto na yung mga Catholic Church, 'di ba dito naman sa atin, merong mga school na yung sa simbahan, kagaya halimbawa ng Saint Bridget. 'Di ka Saint Bridget is para sa Catholic. So like example nun, sinabi kasi nila dati na ipapasara ng mga Catholic school kung nga ipapasa ang Rizal Law. So ayon naman po kay Senador Claro Ricto dati, kung halimbawa na matutuloy yun, na ipapasara nila, yung mga school na yun, magiging nationalize ang mga school. Ibig sabihin, state na yung mamamahala at magkokontrol doon sa mga school na yon. Okay, so yun yung ibig niya sabihin. And sabi ko nga sa inyo kanina, hindi po naging madali yung pagpasa ng ating Rizal Law o yung Republic Act 1425 natin. Noong mga panahong yon, nagkaroon pa rin po ng mga pananakot, mga kung ano nung ginawa nila, yung mga sa against
sa pagpasanga sa Motsari yung kanilang mga ginawa. Nagkaroon pa po dati ng mga pisikalan. Okay, nagkaroon ng mga pag-aaway, mga pagsusuntukan, nangyari yan ng mga panahong yun. Kasi nga marami ang against na maipasa po yung Rizal Law. Ayaw na ayaw nilang maipasa yung Rizal Law na yan dati. Nagkaroon din ng dumating din yung punto na yung mga legislator ay nanakot sa mga kapwa legislator nila na hindi na muli silang boboto. Okay, so yun yung mga nangyari nung panahong ipapasa nila yung Republic Act 1425 natin, yung kay Rizal. So yung pong nung August 16, nung August 16, 1956, dito na-aproban yung Rizal Law natin. Kaya hanggang ngayon ay napapag-aralan natin ang Rizal Law. Okay, may tanong po ba? Naging malinaw ba yung Rizal Law natin? Okay, so next po natin, di yata nakalagay dito. Okay, so sa ating pong nationalism kay Rizal, si Rizal po ay naniniwala or Rizal believes that Filipinos could only foster their own sense of nationalism by studying history. So dahil nga tayo ay marami ding mga history, mga kasaysayan, so sa pamamagitan po ng mga yun, tayo ay mas lumalawak yung ating mga idea, mas nakikilala natin ang ating mga sarili o yung mga nakikilala rin natin kung ano ba talaga yung nangyari ng mga unang panahon. And Rizal believed that history will provide the true concept of oneself and drive nation to great things. And Rizal was the dominant nationalist figure of his time who, unlike all others, had the visions of the futures of the Philippines. Rizal defines nationalism as the idea of oneness by a group of people who possess common traditions, share history, a set of goals, and believe in a specific future. There is a strong identifications with the values and heroes and traits of our country. So, nung 19th century po, nung 19th century ang tawag po sa atin ay, ah, nung 19th century, ang tawag po noong panahong yon is birth of modernity. Okay? Birth of modernity. So, ibig sabihin, ito po is to emphasize the breaks from traditional ways of life natin, emerge of new ideas and attitude and institution natin. So, nung panahon din pong yun, tinatawag din itong part of age revolution, yung ating 19th century. So, during this time po, nangyayari po nung mga panahong yun, yung tinatawag natin na industrial revolution. Ano ba yung industrial revolution na yun na tinatawag ng ma'am? So yun po yung pagkakaroon ng mga modes of production natin, mga transportation and maging yung ating pong mga communication. So ito yung nagresulta ng pag-transform ng mundo natin mula sa mga manual labor natin to machine-based production. So nagkaroon din tayo ng mga political revolution noong late 18th and 19th century natin. So kasama dito yung mga American Revolution, mga French Revolution. So yung pong mga political revolution na ito yung mga humamon baga sa kapangyarihan ng ating monarchy at nag-pave ng way for new forms of governance based on individual rights, nationalism at maging sa atin pong freedom noong 19th century iyon. So bago tayo sakupin ng mga Kastila noong panahong yon, nakipag-trading tayo sa ibang bansa. Okay, nakipag-trading po tayo sa ibang bansa. So nung tayo naman po ay nasakop na, nakita ng mga Spanish crown yung opportunity para po tayo ay kontrolin at pagkakitaan ang ating kalakalan. Okay? So ginawa nila tayong government monopoly. Yun yung tawag, government monopoly. So isinarado nila lahat ng ating ports sa Maynila, sa lahat ng lugar at bansa, maliban lamang po ang Mexico. Bakit? Bakit maliban sa Mexico? Kasi ang Mexico po ay parte ng Spanish. Okay? Ang Mexico ay parte ng Spanish Empire at ginogovern ng Spain ang Pilipinas from Mexico. And then ang Spain po ay may exclusive control over the trade route and the goods that were traded. Okay, at dito na buo yung tinatawag natin na Manila-Acapulco trade o mas kilala o kung kayo man ay familiar sa tinatawag na galleon trade. Okay? Ang tawag doon ay Manila-Acapulco trade o mas kilala po natin, tinatawag natin na galleon trade. So ano ba yung sinasabi ng ma'am? Ano ba yung galleon trade? Ano ba yung Manila-Acapulco trade? So ito po yung ship. Okay? Ito po yung ship na ginagamit dati
sa pakikipagkalakalan. Okay, yun yung tawag dati ha, yun yung ship na ginagamit sa pakikipagkalakalan nung 19th century. Ang tawag sa kanila is galleon trade. So, ito po ay ang Manila kasi dati is naging center of commerce in the East. So, nagpapadala sila ng iba't ibang produkto. Okay, in short, naging mercantilist superpower po ang Spain. Pero hindi naman po yun nagtagal. Kasi ang Spain trading system and the demand for Asian goods eventually declined. Okay? And also, ang Spain po ay heavily dependent sa silver mines ng mga collieries nito sa South America. At ito nga po ay parang humihina na. Mababa rin po yung anong tawag do'n? Mababa rin yung benta, yung parang benta sa mga silver. Kaya medyo kung wala silang makukuhanan na yaman, wala rin silang pagkakakitaan. So yun yung nangyari nung 19th century. So nagkaroon naman po tayo ng War of Independence ang Mexico. So dito, tuluyan na nga pong natigil yung ating kalakalang galyon. Okay, nawala na, natigil na. So dahil nga po natigil na ang ating kalakalang galyon, kinakailangan po ng Pilipinas, ng commercial purpose. Okay, so malaki, kinakailangan natin ng commercial purpose. At kanina nga, meron ako nabanggit sa inyo na Industrial Revolution. So, sa pamamagitan po nun, maraming economics opportunities tayo nung panahong yun dahil nga po sa Industrial Revolution natin. So, kaya ang Pilipinas ay binuksan sa world commerce. Okay, nag-transition tayo bilang isang suppliers ng mga raw materials sa mga industries ng West at nag-venture tayo into a cash crop agriculture. So, ano ba kapag sinabi natin cash crop agriculture? So, ito is a type of farming. Nagtatanim tayo. So, hilig naman din natin mga Pilipino yung pagtatanim. Ano? So, yun po, nung 19th centuries tayo ay nagtatanim para supplyan natin ang ibang bansa. Okay? So, ang tawag natin doon ay cash crop agriculture ha, tatandaan yun, a type of farming na nung panahon ng 19th century, tayo po ay nagtatanim para supplyan ang ibang bansa. Okay? So nagkaroon tayo ng mga investors. At dito, pumasok yung mga Chinese, mestizo, and rich native. Okay? So kapag po ang mga Chinese immigrant ay nag-serve as the middleman between provinces kung saan tinatanim ang mga products. Yun yung ginagawa ng mga Chinese immigrant dati. And then yung mga native naman, yung mga rich native, sila naman po ay ang mga mayayamang native, ang naging mga tenant, inquilino sa Spanish. So marami, may kanya-kanya silang ginagawa during that time. So marami, may mga sarili-sarili silang posisyon, kung ano ba yung gagawin nila ng mga panahong yon. And then ng mga panahong yon, noong 19th century, ang pamilya ni Rizal ay isa sa mga tinatawag nating middle class. Kasi mayaman naman talaga yung panahon ni Rizal noon dati, noong 19th century, mayaman po ang pamilya ni Rizal. Isa sila sa mga tinitingala sapagkat ang pamilya nila ay may kaya. Okay, lalo na nung sila ay pumunta sa Calamba. Kasi nung panahong yun, sila ay merong karwahe. So kapag po kasi nung panahong yun, meron kayong karwahe, ibig sabihin mayaman kayo. Okay, yun ay nung panahong yun. Ngayon kasi iba na eh. Okay, so malaki nga po yung naging epekto sa atin nung tinatawag nating Industrial Revolution. Una, maraming nagbukas sa atin nung panahong yun. Binuksan tayo sa world commerce. Yung pong yung mga foreigners ay na-engage sa manufacturing and agriculture natin. Ang economy natin naging dynamic at saka po naging balance. And there was rise of new influential and wealthy Filipino na tinatawag nga natin na middle class. So people were encouraged to participate also sa mga trade. At dito rin po yung ating migration ay tumaas and population were encouraged. So yun yung mga nangyari noong mga panahong 19th century. Okay, any question? Okay, nakuha naman po. Okay, so next po natin, ay kilalanin naman natin yung family ni Rizal. So kanina nga, tinanong ko kayo kung ano ang pangalan ni Rizal. So si Rizal ay Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Ria Londa. Okay, so Dr. Protasio Rizal Mercado y Alonso Ria Londa. So sino nga ba siya?
Okay, yung Dr. Nia completed his medical course in Spain and was conferred the degree of licentiate in medicine by the Universidad Central de Madrid. So ito ay i-explain ko sa inyo ha mamaya kapag halimbawang tayo ay nakaabot dun sa kaniyang education. Ha? Okay, si Jose was chosen. Yung Jose niya sa kanyang pangalan ay was chosen by his mother who devoted of the Christian saint San Jose o Saint Joseph. Kasi itong mama, yung ina ni Rizal, sobrang madasalin po talaga niya. Sa kanyang ina, niya namana yung pagiging madasalin ni Rizal. Kasi nung early childhood niya, siya po talaga ay madasalin. At yun nga, ay namana niya sa kanyang magulang. Okay, ang Protasio was taken from Saint Protasio, who were very properly was a martyr that a Filipino priest baptized him, and a circular archbishop confirmed him seem fitting. And yung E. Andrea Londania, it was used by Doña Chodora from the surname of her godmother based on the culture but that time. And yung Alonso niya ay old surname of his mother. And Mercado, adopted in 731 by Domingo Lamco, the paternal great-great-grandfather of Jose Rizal, which is Spanish term Mercado means market in English. Ito pong si Domingo Lamco, kasi si Rizal, meron po siyang dugong Chinese. Okay, kasi yung kanyang, ito si Domingo Lamco na to, sa part ng kanyang ama, sila ay may dugong Chinese. Okay, yung Rizal, the name was adopted in 1850 by the authority of the Royal Decree of 1849. So upon the order of Governor Narciso Claveria, Rizal was a shortened form of Spanish word for a second crop seems suited to a family of farmers who were making a second start in a new home. So dito nabuo yung kanyang mga pangalan. So ito yung mga dahilan o kung saan kinuha yung kanyang buong pangalan. Okay, birth of hero. Okay, siya po ay ipinanganak noong June 19, 1861. So between 11 and 12 in the evening in Calamba, Laguna. So nung June 19 birthday niya, binati niyo ba siya? Okay, so Rizal was baptized by Father Rufino Collantes on June 22, 1861. So ito pong si Father Collantes, sinabi niya dun sa magulang ni Rizal na ingatan si Rizal. Kasi sa, anong tawag dito? Kasi si Rizal daw ay magiging mahusay sa mga susunod na mga taon. Kaya sinabi niya na ingatan ng pamilya si Rizal. Magiging isang mahusay na tao si Rizal kapagka halimbawa po na siya ay tumanda o lumaki. Yun yung sinabi ni Father Rufino Collantes. And while Father Pedro Casanas stood as Rizal godfather, the delivery was exceedingly difficult and the mother almost died. Her seemingly miraculous survival was attributed to Our Lady of Peace and Good Voyage. His full name is Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realon. Okay, one of Rizal's most famous photos and Rizal as a young man and the 11-year-old Rizal. Okay, Chinese ancestry. Rizal paternal ancestor Domingo Lamco was a native of the Chinchu district in China. He was baptized in the Parinian Church of San Gabriel on Sunday in June 1697. So si Shanko and Sunyo was the name of his parents. Lamco took the name Domingo, the Spanish term for Sunday. He was married to Enes de la Rosa, who was half of his age. So sobrang tanda ni Domingo. Okay, her father was Agustin Chenko, also a Chinese Chinchu, and married to Jacinta Rafaela, a Chinese mestizo in Farinyan. Kaya naging dahilan kung bakit may lahi na Chinese si Rizal. They have 6 children named Magdalena Vergara, Josefa, Cristobal de la Trinidad, Juan Bautista, Francisco, Hongsun, at si Enis de la Rosa. Okay, so Domingo Lamco, siya po ay yung great-great-grandfather ni Rizal, yung ama ni Francisco, yung kanyang ama, yung ama ni Rizal. So a Chinese immigrant from Changshu who arrived in Manila in about 1690, who married Enis de la Rosa. They took the surname Mercado in 1731. So Francisco Mercado, son of Domingo and Ines Rizal great-grandfather, married Cirila Bernacha. President and Binyan Laguna was elected
Dorsilio of Binyan. So ito pong si Francisco Mercado, ito yung unang anak ni na Domingo. And then next ay si Juan Mercado, the son of Francisco and Cirela. So Rizal grandfather, married Cirela Alejandro, was also elected Gobernador Silio of Binyan, had 13 children. And then Francisco Mercado, the youngest, son of Juan and Cirela. So Rizal father, lost his father all the age of 8, married Chodora, settled in Calamba, Laguna, engaged in farming and business. And then maternal side naman, Lacandula, last king of Tondo. Si Eugenio Orzua, Chodora great-grandfather and was of Japanese ancestry, married to Benigna, a Filipina. Regina Orzua, daughter of Eugenio and Benigna, who married attorney Manuel de Quintos. Brigada de Quintos, daughter of Regina and attorney Quintos, who married Alberto Alonso, had 5 children. So ito yung pamilya niya. Sobrang dami po nila. Sobrang laki ng pamilya ni Rizal. So si Francisco Mercado Rizal, the youngest son of Juan and Cirila, ito yung ama ni Rizal. Born on May 11, 1818. So lost his father at the age of 8. Married Chodora, settled in Calamba, Laguna. Died on January 5, 1898 at the age of 80. And Chodoro Alonso Realonda, ito naman po yung magulang ni Rizal. Okay? Siya ay ipinanganak noong November 8, 1826. Studied at the College of Santa Rosa. Died on August 16, 1911 at the age of 84. One of the most highly educated women in the Philippines. A gifted woman with insight into literature, arts, music, and other form of Philippine culture. So dito naman na ni Rizal yung kanyang talento. Okay? Kasi bata pa lang po si Rizal ay talagang mahusay na siya. A fine mathematician, garment cook, interior decorator, and collector of fine books. Okay, so sa Tornina, ito naman po ay yung kapatid ni Rizal, eldest of Rizal children and married to Manuel Timoteo Hidalgo of Tanawan, Batangas. Have 5 children. Si published Pascual H. Pobletes, translation of Donoli Metangere. Si Pasiano, ito yung kuya niya. Ito yung laging gumagabay kay Rizal. Lahat ng plano ni Rizal, siya ang nag-uutyo kay Rizal na mag-aral ka, kahit si Rizal po ay nawawala na ng pag-asa that time. So, 79-year-old and was the oldest boy in the family. So, ito kasing si Pasiano, bata pa lang siya, kaya kasi siya ay mature mag-isip. Kasi po bata pa lang siya ay namulat na sa mga trabaho, siya ay napasabak na sa lahat ng mga gawain. Kaya po siya ay matured na mag-isip kahit sa bata pa lamang siya. Okay? He joined the Revolutionary Army and rose to the rank of Major General. He learned English through self-study, and his favorite periodical was Philippine Free Press. He was with Severina de Sena. So Narcisa o Sisa married to Antonio Lopez, a schoolmaster from Morong. It is said that Sisa could recite from memory all the poems of Rizal. Her son Leoncio, a physician and professor at the College of Medicine, UST. And then Olympia married to Silvestre Obaldo, a telegraph operator in Manila. Namatay siya noong 1887 from childbirth. Her son Aristeo, a retired physician and professor at the Philippine General Hospital and the College of Medicine sa UP. Si Lucia married to Mariano Herbosa of Calamba, a farmer and nephew of Father Pedro Casanas. Mariano died of cholera in 1889 and was denied as Christian burial because he was a brother-in-law of Jose Rizal and one of the daughter, Delfina, who helped Mrs. Marcela Agoncillo make the first Filipino flag in Hong Kong. And then si Maria, o kilala siya sa Biyang, married Daniel Postino Cruz of Binyan, Laguna. So Mariusio was one of the children of Maria and Postino who killed by the Japanese in 1945. Si Gemma Cruz, the first Filipina to bring home an international beauty title, is a descent family of Rizal. And Jose, mas kilala po si Jose sa tawag na Pepe. Okay? Second son and 17th child. He became the national hero. He married to Josephine Bracken, a pretty Irish from Hong Kong.
And then we have also Concepcion, si Concha, she died at the age of 3, and Josep, si Pangoy, epileptic, died at Spencer. And then si Trinidad o si Trining, not she did not marry. The last of the family died at the age of 83. And si Soledad po, o yung kilala natin sa tawag na si Choleng. So she married to Pantaleon Quintero of Calamba. She studied at La Concordia College where she and Leonor Rivera were classmates. So malalaman niyo mamaya kung sino ba si Leonor Rivera. One of the 5 children of Soledad and Pantaleon is Amelia, married to Bernabe Malvar, son of General Miguel Malvar. To the royal decree of 1849, the Claverionese. So, in 1731 po, si Domingo lang po adopted the surname Mercado na yung ibig sabihin is market. So, in 1849, Governor General Claverio ordered all Filipinos to adopt Spanish surname. Kaya sila ay merong gano'n na merkado. Kapag kasi yung, apelyido mo is Mercado, ibig sabihin yun po is Spanish. Kaya hindi ginamit ni Rizal yung Mercado dati kasi siya ay mapapagkamalan na spy kapag ginamit halimbawa niya. Kasi dati po para yung mga Spanish ay mamaya ikukuwento ko na lang din. Okay, so Francisco adopted the surname Rizal that was suggested by the provincial governor who was a family friend. The list of produced and approved family names can be referred from the Catalogo Alphabetico de Apellidos. Okay, the Rizal surname. Originally Rizal, in Spanish it means green fields. Prophetic, according to Leon Maria Guerrero, a field where wheat cut while still in the green sprout again. Only Jose used the surname Rizal until 1891. Okay, so yun yung pamilya ni Rizal. So dumako po tayo sa education and career ni Rizal. Okay, may question ba kayo about sa family ni Rizal? So yun po yung ano ha, yung kabuuan, kung ano ba o kung sino-sino ba yung pamilya ni Rizal. Okay? So next tayo, his education and his career. So umpisahan natin sa umpisahan po natin yung kay Rizal nung siya ay early childhood pa lamang. So si Rizal po nung bata pa lamang, ang unang niyang naging guro ay ang kanyang magulang. Dahil yung kanya nga po magulang is matalino din naman, siya ay tinuruan. Pero siya po ay nagkaroon din ng iba't ibang tutor. Okay, nagkaroon ng iba't ibang tutor si Rizal dati na nagtuturo sa kanya bukod sa kanyang mga magulang. Pero si Rizal is ang first teacher nga niya is ang kanyang magulang. Magulang niya ang unang nagturo sa kanya. Kaya bata pa lamang si Rizal, siya ay matalino na, mahusay na siya sa pagsulat. Okay? Nagkaroon din siya ng meron siya kasing isinulat na isang poem. Kung natatandaan niyo po yoong sa aking mga kabata, hindi pala kababata. Kung natatandaan niyo yung sa aking mga kabata, yun ay isa sa mga poem na sinulat ni Rizal nung siya ay bata pa. Yung po dun sa poem na yun, kung hindi niyo natatandaan yung title o wala kayong idea dun sa title, dun po natin nakuha yung ang hindi magmahal sa kanyang salita, mahigit sa hayop at malansang isda. So yun yung originally na nakalagay dun sa poem. Okay? Nabago lang siya. Kasi ang atin parang mas naalala natin na ang hindi magmahal sa sariling wika, tama ba? Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. So yun, parang na-revise lang, nabago lang. Pero ang originally na nakalagay po do'n sa poem na ginawa ni Rizal nung siya ay bata pa, ang hindi magmahal sa kanyang salita ay mahigit sa hayop at malansang isda. So do'n natin yun nakuha sa ginawa ni Rizal do'n sa kanyang poem na Sa Aking Mga Kabata. Okey? Yun. Yun yung nakalagay doon sa poem na yun. And then, dati rin po, nung early childhood ni Rizal, si Rizal po kasi, sabi ko sa inyo kanina, si Rizal ay may angking madasalin. So, yung pagiging madasalin ni Rizal, yun ay nakuha niya lahat sa kanyang mga magulang. Kasi yun nga pong kanyang ina ay sobrang madasalin. So, lagi po silang nagdadasal, laging kasama si Rizal noong siya ay bata pa lamang. And nung siya po ay pagkatapos nung kanyang early childhood na yun, si Rizal po ay pinadala sa Manila para naman siya ay mag-aral sa edad na 11.
Okey, isipin niyo 'yun, 11 pa lang, siya ay mag-aaral na. 'Yun ay high school ha, hindi po college, high school pa lang 'yun. So, siya po ay mag-aaral, pinadala siya ngayon sa Manila, okey, sa edad na 11. So, 4 na buwan ng nagkaroon o 4 na buwan yung nakaraan nung pinatay po yoong Gumbursa. Okey, kilala ba kung sino yung Gumbursa? Sino yung Gumbursa? Ah, Sinong nakakatanda dun sa tatlong Gumbursa? Hindi kilala ang Gumbursa, O4? Yun po yung paring martir. Bigay niyo nga sa akin kung sino yung tatlong Gumbursa bago natin pag-usapan. Yes, Natalie? Sina Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora po. Okey, si Mariano Gomez, Jose Burgos at si Jacinto Zamora. So, yun po yung ating Gumbursa, yung ating tatlong paring martir. So, nung si Rizal nga po ay pumunta sa Manila para mag-aral, 4 na buwan po yung nakakaraan noong pinatay ang Gumbursa. So, bakit po ba pinatay yung tatlong pari? Nakilala po kasi yung tatlong pari, tinatawag po natin na secularization movement. So, ano po ba yun, ma'am? Kasi ang issue po nun between the Spanish friars and the Filipino friars. Kasi nung panahon pong iyon, lahat po ng mga Spanish friars ay pinadala sa Pilipinas. Lahat ng mga fraile ay pinadala sa Pilipinas, mga pare. So, dito kasi sa atin sa Pilipinas, marami din naman kasi tayong pare. So, ang nangyari po nun, nung sila ay ipinadala, yung mga Spanish friars sa Pilipinas, saan sila lulugar? Saan sila dadalhin? Okey, so anong nangyari po niyan that time, yung pong mga pari natin sila yung nawalan ng puwesto. Mas tinanggap po yung mga Spanish friars dito sa'tin sa Pilipinas, kaysa dun sa mga pari natin mismo. Kaya nung panahong yun, nagalit yung mga Filipino friars natin, yung mga Pilipino na fraile o yung mga pari natin dito. Kaya po sila ay nagalit, yung mga Pilipino. Kaya nagkaroon po tayo ng tinatawag na secularization movement. So, yung tinatawag natin at dahil nga po dun sa tinatawag natin na secularization movement na yun, napagbintangan ngayon yung tatlong pari, si Gomez, si Burgos at si Zamora. So, sinabi na sila daw yung nangunguna o leader ng secularization movement kaya sila ay pinatay noong panahong iyon. Okay, so nung panahon ding iyon po kasi, nung si Rizal, yun yung dahilan ha kung bakit pinatay yung Gumbursa, yung tatlo napagbintangan lang sila, okey? Kasi nga po may dumating na mga Spanish friars, ipinalit sa kanila, so ang nawalan ng lugar ngayon is yung mga pari natin dito sa Pilipinas, kaya sila nagalit. Kaya nagkaroon ng secularizations movement, okey? Kaya din napagbintangan na ang nangunguna daw na doon sa secularization movement na nga yun, ay yung tatlong pari na yun, okey, yung Gumbursa. At nung panahon din pong yun na dumating si Rizal sa Manila ay nakakulong ang kanyang ina na si Doña Chodora. Bakit sa tingin niyo nakulong si Doña Chodora? May idea ba kayo? Bakit siya nakulong? Wala kayong idea ba't nakulong si ano, si Chodora? Okey. So, sabi ko nga po sa inyo nung 11 years old pa lang si Rizal, siya ay ipinadala na nga sa Manila. At nung nga siya ay pinadala, 4 na buwan pa lang yung nakakaraan nung pinatay ang Gumbursa. At nung panahon din yun ay nakulong ang kanyang ina o yung ina ni Rizal na si Doña Teodora. Bakit? Kasi napagbintangan din siya, okey? Napagbintangan po ang kanyang ina ng kanyang sister-in-law. Kasi si Riza ay yung ina ni Rizal, yung kapatid po ni Doña Teodora, meron yung asawa. Okey, hindi kasi sila close nung asawa nung kanyang kapatid, hindi sila gano'n ka-close. So, nung hapon bumisita po si Doña Teodora dun sa bahay para lang magdala ng pagkain o merienda, sabihin na nating merienda kasi hapon na naman 'yun. Okey, nagdala siya ng merienda para dun sa kanyang kapatid, eh, wala dun yung kanyang kapatid. So, ang tumanggap, eh, yung sister-in-law niya. Okey, so nung tinanggap yun ng sister-in-law niya nung umalis na sina sina Doña Chodora, yung pagkain na dinala ni Doña Chodora
ipinakain ngayon ng sister-in-law aso. So yung aso po is namatay. So ibig sabihin, may lason yung dalang merienda ni Doña Chodora. So hindi po totoo na yung kasi yung sinabi ng sister-in-law niya dun sa kanyang asawa, dun sa kapatid ng Doña Chodora na gusto siyang lasunin, ganyan-ganyan. Kasi nga yung pagkain na dinala ni Doña Chodora, ipinakain niya sa aso. Eh malay ba natin na siya mismo yung naglagay ng lason para lang mapakulong si Doña Chodora. Malay lang natin kasi hindi din naman natin alam, di ba? So yun yung dahilan kung bakit nakulong si Doña Chodora. Napagpintangan siya na gustong lasunin yung kanyang sister-in-law. Kahit hindi naman talaga. Okay, siguro may galit lang yung sister-in-law niya sa kanya, kaya yun nagawa. Okay, so yun po yung dahilan kung bakit nakulong ngayon si Doña Chodora. Okay, so nung mag-e-enroll na si Rizal for high school, hindi na siya ini-enroll ng kanyang ama sa Kolehiyo de San Jose. Doon kasi dapat siya sa Kolehiyo de San Jose. Wait lang. Okay, so puwede kayong mag-jot down ha, kasi wala dito lahat. Okay, so sabi ko nga po sa inyo noong mag-e-enroll na si Rizal para po sa high school, ay hindi na siya ini-enroll ng kanyang ama kasi dapat siya ay sa Kolehiyo de San Jose mag-aaral. Hindi natuloy kasi sabi nung kasi dun din po pumasok yung kanyang kuya si Pasiano, eh, hindi po naging maganda yung experience ni Pasiano dun sa school na yun. Kaya hindi na pinapasok o hindi na pinatuloy nung ama ni Jose Rizal, si Rizal na mag-enroll doon. Okay, so meron pong dalawang school na pinagpipilian ngayon yung ama ni Rizal. Either ito po ay Colegio de San Juan de Letral o di kaya po ay Ateneo Municipal. Ateneo Municipal yan dati. Mas kilala siya dati na Escuela Pia. Ngayon ay Ateneo Manila na ang tawag. Tama ba? Okay, basta nabago. So ito po yung dalawang school na pinagpipilian ng ama ni Rizal. Pero yung pong parehas na school na yun ay nag-exam dun si Rizal. Okay, nung June 10, tandaan ha, June 10, 1872, nag-entrance exam dito si Rizal. Both school, yung Deletran at saka po yung Ateneo. So parehas silang nakapasa dun ngayon. Parehas siyang naipasa. Parehas niyang naipasa yung school na yun. So nung siya po ay magre-register na ngayon sa Ateneo. Okay, ito na yan, Ateneo na. Okay, so nung siya ay mag-e-entrance exam na, hindi, nung siya ay magre-registered na sa Ateneo, hindi siya agad tinanggap. Okay, ano po yung reason bakit kaya hindi siya tinanggap? Una, siya po ay late enrollees. Okay? Kasi siya ay nag-Ateneo, Ateneo na yung pinili niya. So kaya siya hindi agad tinanggap kasi nga po siya ay late enrollee. Okay, first, late enrollees. And second, sinabi sa kanya na siya daw ay mukhang sakitin. At yung kanya daw height ay hindi akma sa edad niya na 11. Kasi maliit talaga si Rizal dati. Kaya sinabi na hindi akma yung height niya sa edad niya na 11. Kasi sobrang liit ni Rizal dati at mukha raw siyang sakitin kasi payat naman talaga si Rizal. Okay? So, baka tatanungin niyo, "Ma'am, pasok po ba siya sa Ateneo? Natuloy po ba siya?" So, yes, natuloy pa rin siya kasi meron tumulong sa kanya. Okay, ang tumulong sa kanya is si Manuel Burgos. Tinulungan siya ngayon na makapasok sa Rizal, sa Ateneo. Okay, so nung siya ay magsusulat na, 'di ba kapag tayo ay papasok tayo may sinusulat natin yung ating mga pangalan. So nung siya po ay magsusulat na, hindi niya ginamit ang merkado. 'Di ba sinabi ko yun sa inyo kanina na ang merkado is Spanish. So hindi niya ginamit ang merkado dahil ito ay pinanghihinalaang Spanish. Kaya ang ginamit niya ay Rizal nung siya ay nasa Ateneo. Okay, tatandaan po ha, nung siya ay nasa Ateneo, hindi niya ginamit yung merkado. Ang ginamit niya ay yung Rizal. Kasi nga po, pinaghihinalaan na ang merkado ay Spanish noong panahong iyon. Kaya hindi niya ginamit yon, kaya Rizal ang kanyang ginamit. So yung tinatawag nating Hisuet, sila po yung mga namamahala sa Ateneo nung panahon na ito. Ito yung mga paring Hisuet. Kung halimbawa sa Deletran, ang tawag sa kanila ay Dominican Friars, yung mga namumuno. Yun ay sa sa Deletran, dun sa Colegio de San Juan de Letran. Ang tawag sa mga namumuno dun is Dominican Friars. Pero dito naman po sa Ateneo, ang tawag naman po sa kanila ay Hisuet na namamahala sa Ateneo.
So, sa kanila po, sa Ateneo nung panahong yun, sila ay hinati. Naka-divide sila sa 2 groups kapagka nagkaklase. Meron dito tayong tinatawag na Romans, meron tayong tinatawag na Carthaginians. Okey, magkaiba yun ha, yung Romans at saka po yung ating Carthaginians. So, kapag po sinabi nating Romans, ito po yung mga student o mga mag-aaral na nakatira sa loob ng campus. Like kagaya sa BSU, 'di ba meron sa BSU sa main, hindi ko alam dito, para kasing sa main merong mga nakatira sa loob, dun sila nagbo-board. So, ang tawag kasi dati ay Romance. Okey kapag kayo ay nakatira sa loob ng campus. Pero Carthaginians ang tawag naman po kung kayo ay nasa labas ng campus. Okey, kagaya ninyo siguro ang iba sa inyo ay sa labas nagbo-board, 'di ba? So, ang tawag po sa kanila dati ay Carthaginians. So, si Rizal, dahil nga si Rizal ay bago lamang, so siya po ay sa labas ng campus. So, ang tawag sa kanya dati is Carthaginians, okey? Sa labas kasi siya nagbo-board dati kasi hindi pa naman niya alam kasi dati nung una, eh, nung siya ay pumapasok pa lamang. So, meron din silang tinatawag na yung mga ranks and dignities. Kumbaga sa atin ay first honor, second honor, cum laude, mga gano'n. Sa kanila, ang tawag sa kanila ay ranks and dignities nung panahong yun. So, ang tawag sa kanila emperor, tribune, decurion, centurion, standard bearer. Kasi dahil nga si Rizal ay bago pa lamang, hindi pa niya alam. Wala pa siyang idea, hindi pa niya alam kung ano yung mga tinatalakay. Pero dahil nga, gano'n naman talaga 'di ba kapag halimbawang bago tayo lagi tayong nasa dulo ng upuan, lalo na kapag hindi natin kilala. So, gano'n yung nangyari kay Rizal dati, lagi siyang nasa dulo. Hindi pa siya makasabay kasi konti pa lang yung alam niyang Spanish, okey? Kakaunti pa lang, parang hindi pa niya kayang makipagsabayan that time. So, after a month, naging emperor po si Rizal sa klase. Okey, naging emperor, yung kumbaga yung naging first honor siya. Siya yung brightest sa klase, siya yung pinakamagaling after nung 1 month na yun, after 1 month, siya ang naging emperor sa klase. So, nung Rizal first year po, okey makinig na lang kayo ha. Okey, nung first year si Rizal sa Ateneo, ang una niyang naging professor ay si Professor Jose Beck. Okey, si Professor Jose Beck, meron ba ako dito nun? Okey, so nung first year po si Rizal, ang first professor ni Rizal is si Father Jose Beck. Okey, so yun yung naging professor niya ha. At sabi ko nga sa inyo kanina, kapag ikaw ay babago, ikaw po ay laging nasa dulo, okey? Kaya gano'n yung nangyari kay Rizal, lagi siyang nasa dulo. And then dumating yung vacation o yung summer nina Rizal sa Ateneo. So hindi nag-enjoy si Rizal nun, nung vacation na yon dahil nga po yung kanyang ina ay nakakulong. Okey, so paano nga ba naman mag-e-enjoy si Rizal sa vacation na yon, eh, nakakulong ang kanyang ama. So yung kapatid niya na si Saturnina o yung Neneng o mas kilala sa tawag na Neneng, kapatid ni Rizal, tinulungan niya si Rizal, pumunta sila sa Tanawan, Batangas. Binisita niya ang kanyang ina doon. So, kapag si Rizal po ay bumibisita do'n sa kanyang ina, ikinukuwento niya kung ano ba yung mga nangyayari sa kanya sa araw-araw, lalo na nung siya ay pumapasok pa lamang. Okey, lagi niyang kinukuwento, naging first ganito siya, naging emperor siya sa klase, nung first time niyang pumasok sa Ateneo. So, gano'n, kinukuwento niya lahat ng kanyang nangyayari. And do'n nung second year si Rizal sa Ateneo, nagkaroon siya ng gold medal. Okey, yun yung first gold medal niya, nagkaroon siya ng gold medal. And then si Rizal po meron siyang favorite books, pinaka-favorite ni Rizal. So una, yung tinatawag po natin na The Count of Monte Cristo, kung kayo ay familiar dun sa Count of Monte Cristo, yun po yung favorite novel ni Rizal na malaki yung naging impact sa buhay niya. Okey, yung The Count of Monte Cristo. And then the second novel na favorite niya, yung Universal History ni Cesar Canto. Okey, na Cesar Canto. So ito po yung libro na pilit talaga niya na ipinabibili sa kanyang ama. Okey, kasi gustong-gusto niya, eh, kaya pinipilit niya yung kanyang ama na bilhin iyon. And then third year po si Rizal sa Ateneo, nakakuha lang siya ng isang medal, 1 medal lang at yun ay for Latin lamang, okey? Si Rizal po ay ano ha,
kagaya nung sa early childhood niya, siya ay nagtu-tutor, dito po siya ay nagtu-tutor pa rin. Nagbabayad siya ng ₱3 for, extension ng kanyang tutor. So, kasi ang ₱3 dati napakamura pa ng mga pera dati 'no, makakaya pa natin bilhin. Eh, ngayon yung ₱3 natin isang candy lang yun. So, dati napakamura talaga ng mga bilihan dati. So, yun nga po nung 3rd year si Rizal, isang medal lamang yun nakuha niya. So, nung nag-summer vacation ulit, hindi masaya si Rizal. Hindi siya naging masaya kasi nga pangit yung resulta ng kanyang grade, ng kanyang grado at iisa lang yung medal na nakuha niya. And then nung 4th year na po si Rizal, nung June 16, 1875, si Rizal po ay naging interno ng Ateneo. Ano kapag sinabi nating interno? Siya ay sa loob na ng campus nakatira. Okay? Sa loob na siya ng campus, nagbo-board. Kaya ang tawag na sa kanya ay intern. And si Padre Francisco de Paula Sanchez, siya po yung great educator na nag-inspired kay Rizal para mag-aral ng mabuti at para gumawa ng mga poetry. At si Rizal po ay nanalo ng 5 medals nung 4th year siya. Okay? And then last year, kasi dati po, ang high school sa kanila ay hanggang 5. Di ba ang high school sa atin, 4 lamang? Tama ba? Tapos ngayon ay meron tayong K-12. Sa kanila kasi dati, last year, ang high school po nila is 5 years. So, nung last year po ni Rizal, siya po ang most brilliant Atenean of his time. So, siya talaga yung pinakamatalino nung panahong yun. So, siya po ay graduate with highest honor. So, noong March 23, 1877, si Rizal po ay nireceive niya yung kanyang alma mater, Ateneo Municipal Degree of Arts with highest honors. So, siya po ay nagtapos sa Ateneo that time. Okay? Sa last year niya sa Atenenian. So, dati po kasi kapag halimbawa po kayo ay gagraduate ng high school, kayo po ay meron na agad degree. Okay, high school pa lang may degree ka na. Kaya kapag ikaw ay nag-college, pipili ka na lang kung ano yung gusto mong kunin. Okay? Nung panahon yun ni Rizal. So, ganun po nung panahon ni Rizal dati. So, baka isipin nyo, ma'am, si Rizal po ba ay bahay, boarding house, school, boarding house lamang? So, hindi po. Si Rizal kasi meron din siya mga extracurricular activities dati. Dati member siya at officer ng Sodality of Our Lady and Apostleship of Prayers. Nagjo-join din siya sa mga academic of Spanish literature at si Rizal din po dati ay kumuha ng painting and sculpture lesson. So yun yung mga ginagawa ni Rizal o yung mga extra activity na ginagawa ni Rizal dati. At nung panahon pong si Rizal ay nasa Ateneo, meron po siyang mga literary works na ginawa dati. Una niyang ginawa dati is yung tinatawag natin na Mi Primera Inspirasyon. So siguro kayo ay familiar doon sa tinatawag natin na Primera Inspirasyon, yun ay my first inspiration. So yun kasing tula na yun o yung poem na yun yung first poem na sinulat niya as a student dati sa Ateneo. So yun po ay inilalaan niya sa kanyang magulang kasi yun ay magbe-birthday yung kanyang ina. So inilalaan niya yun sa kanyang ina yung poem na yun na Mi Primera Inspirasyon. Na ibig sabihin, my first inspirations. And then next, meron din siyang sinulat na On Cuerdo de Mi Pueblo. Yun ay in memory of town. Patungkol naman yon sa kanyang lugar, doon sa kanyang hometown. Kasi dati po, hobby ni Rizal na silang magkakapatid ay naglalakad every night. Tuwing gabi, hilig talaga nila na sila ay naglalakad gabi-gabi. And then, meron din po siyang sinulat na Al Niño Jesus to the Child Jesus. And then, meron din siyang sinulat na Through Education, the country receive lights and the intimate alliance between religion and good education. So, yun yung nangyari sa panahon ng si Rizal po ay nasa Ateneo. And then punta naman tayo sa UST niya. Ano bang naging buhay niya sa UST? So sa UST College, siya po ay nahirapan. No siya ay sinabi kasi ng kanyang ina na wag na siyang pumasok sa college. Ayaw na ng kanyang ina kasi daw okay na daw yun, nalaman niya, naranasan niya na makapag-aral, ganyan. So hindi naman pumayag yung kanyang ama. So yung kanyang ama, ipinursyo siya na mag-aral pa, tapusin niya. So siya nga ay nagpunta
sa UST. Kasi sa Ateneo wala po yung mga gusto niyang courses doon sa Ateneo. So siya ay nag-UST college, pero hindi pa rin niya alam yung kanyang kukunin that time. Naguguluhan siya kung ano yung kukunin niya. So, yun nga, nahirapan siya sa pagpili. Ano ba talaga yung course? Kasi si Rizal po, ang pinagpipilian lang niya is literature, law, or medicine. Okay, tatlo lang. Literature, law, or medicine. So, sinabi po ng kanyang kuya, si Pasiano. 'Di ba sabi ko sa inyo si Pasiano siya yung isa sa mga, laging kasama kaagapay ni Rizal dati. So, sabi ni Pasiano, "Wag yung law." So, bakit kaya? Bakit sabi ni Pasiano, "Wag yung law?" Kasi para po sa kanya, sinabi niya na wag yung law dahil wala pong social justice dati sa bansa, sa Pilipinas, okey? Kasi dati magkakaroon lang siguro ng justice kapag ika'y mayaman, mataas sa iyong posisyon, gano'n yung mga nangyayari dati. Kaya sinabi ni Pasiano, wag kukunin yung law. So, ine-ekis na yung law, 'di na niya kinuha. So, ang pinili ni Rizal is philosophy and letters. Ano yung philosophy and letters? So, kapag sinabi po nating letters, ito yung literature. Okay? Philosophy and literature. So, yun yung ibig sabihin. Yun yung kinuha niya kasi yun po ay gusto rin ng kanyang ama. Okay, yun yung kinuha niya. And after freshman year, nag-shift si Rizal to medicine. Okay? Tinake niya yung medicine. Bakit sa tingin niyo tinake niya yung medicine? Kasi para po yun sa kanyang ina naman. Okay? Gusto niya na siya yung gumamot sa kanyang ina that time. Kaya nag-shift siya to medicine. So, hindi po naging masaya si Rizal sa UST. Okay? Kasi ibang-iba po no siya ay nasa Ateneo at nasa UST. Bakit? Kasi sa UST, dun niya lahat nakita, dun niya lahat nalaman. Nagkaroon ng mga discrimination, mas sa UST kasi dati mas pinapaboran po nila ang mga Spanish. Dun niya lahat nakita, yung mga diskriminasyon. At saka, sinabi din niya na makaluma ang method of teaching sa UST dati. So, lahat yun sinasabi niya. Hindi rin naging approachable yung mga teacher nila doon sa UST. Okay? Masyado silang maraming pinagpipilian. Meron silang mga favoritism, mga gano'n yung nangyari. That time din naman, dahil nga si Rizal ibinata na noong mga panahong iyon, so nagkaroon ng distraction din. Bukod sa nagkaroon ng hindi magandang karanasan si Rizal sa UST dahil nga merong mga discrimination, nagkaroon din ng distraction sa buhay ni Rizal. Dito pumasok yung pag-ibig ni Rizal. Okay? Nagkaroon siya ng pag-ibig na love at first sight si Rizal. Ang una niya kasi naging babae is si Segundina Katigbak. Okay, so hindi kasi sila nagtagal ni Rizal kasi si Sugandina Katigbak siya po ay ikakasal na pala sa ibang lalaki. So, hindi na, okay, ekis na tayo kay Sugandina kasi ikakasal siya sa iba. So, si Rizal po is nag-focus kay Leonor Valenzuela at Leonor Rivera. So, si Leonor Valenzuela, siya ay ikakasal na rin sa ibang lalaki. Okay, propose na sa ibang lalaki. So, ekis na din tayo do'n. So, dun tayo kay Leonor Rivera. So, si Leonor Rivera, siya po yung pinakamatagal na nakarelasyon ni Rizal. Okay, siya yung pinakamatagal. Kaya lamang meron pa rin tayong problema. Kasi si Rizal po, yung pamilya ni Leonor Rivera against sa pamilya kay Rizal. Ayaw niya sa pamilya ni Rizal. So, ang ginawa po nung pamilya ni Rivera ay ipinagkasundo si Leonor sa ibang lalaki. Okay, so hindi rin nagkatuluyan. Okay, wala rin nangyari. And then itong si Leonor Rivera namatay po 'to sa panganganak naman. And then ang naging asawa po ni Rizal is si Josephine Bracken. Okay, so yun yung mga naging nangyari sa kanya nung UST. And then nagkaroon po ng organization sa UST. 'Di ba lagi naman gano'n sa mga school nagkakaroon ng mga iba't ibang klaseng organisasyon, mga event. So dito sa UST nagkaroon po ng gano'n at yun ay tinatawag nila na Liceo Artistico Literatorio di Manila. Okay, yun yung tawag nila dati. So, sumali po dun dati si Rizal. So, sumali po doon si Rizal, nag-join siya dun sa contest. Ang kanya pong first entry o ang kanyang ginamit ay yung Ala Juventud Pilipina. Familiar kayo dun sa Ala Juventud Pilipina? Okay, familiar ba yung iba? Hindi. Hindi kayo familiar sa Ala Juventud Pilipina natin? Talaga ba?
Okay, so yung pong Ala Juventud Pilipina natin, dito nakapaloob yung tinatawag o yung palagi nating naririnig na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Okay, so ito yun, pumapatungkol sa kabataan, gusto niyang imulat ang mga kabataan sa kung ano ang nangyayari. Okay, kaya sinabi niya o dito sa kanya sinulat na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So noong siya po ay nasa UST, siya ay maraming nasaksihan na iba't ibang klaseng diskriminasyon nga. Kagaya ng mga, pagpapakita ng hindi magagandang pag-uugali, nagkaroon din dun ng mga hindi magagandang approachable, nagkaroon din dun ng mga, yung sa mga kulay, meron din dun. Nagkaroon din sila ng pagtingin sa mga kulay, iba't iba. Kung halimbawa ikaw ay hindi mukhang gano'n ka-ano ang kutis mo, okey, iba ang tingin sa iyo. Kumbaga meron silang favoritism doon sa panahong iyon. And then meron din po tayong tinatawag na first state of Spanish brutality. So ano po ba 'yun? 'Di ba sinabi ko sa inyo kanina na si Rizal, hilig ni Rizal na yung magkakapatid na 'yun is naglalakad sila tuwing gabi. Okey, naalala ba yung sinabi ko? Na si Rizal ay yung magkakapatid ni Rizal ay naglalakad tuwing gabi. So that time po nung siya ay nasa UST, siya po ay naglakad nung gabi na yon. So nung siya ay naglalakad na yon, hindi niya napansin na meron palang guardian sibil. So kasi madilim nga nun, eh, madilim po talaga nun. Parang nakapunta na ang mama 'no. Okey, so madilim po nun, nung panahong yun, nung siya ay naglalakad. So hindi niya napansin na meron po palang guardia sibil dun. So yung pong guardia sibil na yun yung tinatawag natin din na lieutenant, siya yung pinakamataas, okey, lieutenant yun. So naglalakad si Rizal, hindi niya napansin yoong sibil. So inaasahan kasi nung sibil na babatiin niya siya, na babatiin ni Rizal yung lieutenant. So dahil nga hindi niya kita, so hindi niya nabati, okey. Inaasahan kasi na babatiin ng buenas noches, okey. So hindi nangyari yun. So yun kasi yung inaasahan nung civil guardian. So ang nangyari po niyan dahil nga parang ang pakiramdam kasi nung civil guardian is inapahiya or binastos or something na gano'n ang naramdaman ng guardian civil. So ang nangyari po niyan, tinaga at pinalo si Rizal. Okey. So, yun yung nangyari kay Rizal. So, malaki yung naging sugat ni Rizal at ang ginawa po ni Rizal is siya ay nagsumbong dun sa governor. Okey, nagsumbong siya. Natatandaan niyo ba yung sinabi ko sa inyo na sinabi ng kanyang kuya, Pasiano, na huwag niyang ite-take yung law kasi walang social justice nung panahong yun. Okey, 'pag ikaw ay mayaman, baka magkaroon ka ng justice. Okey, so dito nga po nagsumbong si Rizal sa governor pero nung nalaman na siya ay Indio, walang nangyari. Ano ba kapag sinabi nating Indio, Pilipino. Nung nalamang siya ay Pilipino, walang nangyari. Okey, hindi nabigyan ng aksyon, walang justice na nangyari sa kanya. So yun pong pangyayaring iyon, naging malaki yung impact kay Rizal. Okey, hindi niya yun makalimutan. Kaya maraming naging plano, maraming gustong gawin si Rizal. Okey, kasi nga doon pa lamang naipakita na wala po talagang social justice nung panahong iyon. Okey, nung panahon ni Rizal. So yun yung nangyari nung panahong siya ay pumapasok sa UST. Okey, may tanong po ba? Okey, any question? Go for? Malinaw po ba? Okey, so pumunta naman po tayo sa Jose Rizal Travel Abroad. Okey, so Rizal Travel Abroad. Okey, pahinga muna tayo, inom muna kayo ng tubig. Start tayo ng 9:20. Iinom lang ako.